kanyang talumpati sa Osaka, hinihikayat ni Akane ang Japan na gamitin ang impluwensya nito para kumbinsihin ang iba pang Asian member countries na manatili sa ICC. Kumusta na po ang lahat? Shout out sa ating mga subscriber po na nandirito sa ating YouTube channel. Sa mga datihan ko pong mga subscriber po na nagiging kaibigan ko dito, pero sabi ko nga dati na hindi ho tayo nagkita ng personalmente, pero believe ako sa inyong suporta dito sa ating YouTube channel. Mga ma'am, mga sir, alam nyo na yan kung sino kayo nandyan. Kasi minsan pag nagkakataon, sinasagot ko yung mga comment ninyo. Minsan lang talaga, pasensya na rin kayo na hindi talaga ako makasagot sa tuwing ano ninyo, yun, sa inyong mga comment na nilalagay ninyo sa ating comment section. Pero ganun pa man, pasalamat talaga ako sa inyo ng todo-todo. Isa na rin sa mga subscriber natin na bagong pasok, sa ating mga subscriber na nandyan ho pero tahimik lang ho nanonood sa ating mga video sa aking lugar sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa mga igsuon diha, sa mga kaigagawan, tanan nga taga Bohol, Tibuok, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapwa OFW dito sa bansang Spain, sa bansang Amerika, bansang Canada, balik na ako, bansang Australia, dito sa Europe din, sa mga bansa dito na nasasakop din sa Europe. Shout out po sa atin. Dyan sa Thailand, kaibigan ko rin yun dyan sa may sa buong mundo. Shout out at ingat-ingat po tayong lahat. Yung video na yon na pinauna ko, iba ho yun. Pero ganun pa rin, ICC pa rin ang ating topic. Inano ko lang yon para mayroon akong guide ba na ito yung gagawin natin ng na ating i-discuss natin. Discuss. Gagawin natin opinion ngayon, ating gagawin ng reaction sa mga balita. Pahinga muna tayo sa iba. Although ang dami kong pwedeng i-react, pero mas gusto ko tong gagawan ng video kasi ang ICC pala ngayon ay palubog na ang kanilang sitwasyon ngayon. Gawa nga nitong ibang bansa na dami ng kumalas sa kanila. At itong bago lang, itong bansa na Chad, na nasa Africa ho ito, at itong Venezuela. Venezuela muna, tapos itong Chad na kumalas na rin. At ngayon, itong ICC tarantang-taranta na. Hindi na magkaandagaga kung anong gagawin nila dito ngayon kasi nga delikado. Kaya nanawagan dito sila sa Japan, naghanap ng kakampi ang ICC. Hindi ko alam pala na itong ICC pala, yung presidente pala dyan, Haponesa. Kaya nanawagan ho ito sa Japan na wag kumalas at hikayatin pa daw ang mga bansang ASEAN country na wag silang kakalas sa ICC. Itong Japan, isa pa ito pinakamalaking contributor o nagko-contribute, nagbibigay ng pera diyan sa ICC. Kaya ito ngayon ang pinakiusapan nitong presidente ng itong ICC kasi natakot baka magbago ang isip nito mga Hapon at tumiwalag din dito sa sa ICC. Kapag itong Hapon pala ang mawala sa kanila, sigurado na talagang mabuwag na talaga tuluyan itong ICC. Kasi 15% pala ang kanilang sustento dito galing sa Japan. Yun ang sabi kanina, napanood ko yung news ng Japan sa NHK. So, ito yung istorya. Basahin natin para maano natin na hindi ko gagawa-gawa ng ng istorya. Pero may video din tayo ipapalabas galing sa Net25. Ito naman, galing mo ito sa ang balita ngayon. Kasi basahin natin. As usual, gamit tayo ng salamin kasi alam nyo na, sira ng mata, ganitong panay dut-dut ng cellphone, may edad na, nagkatiguang na ta, kaya normal ho sa ating mga mata na magkalabo, magkampat-kampat na magbasa. Kaya pasensya na sa magbasa, kung tuwing magbasa ako ay hindi ako makastraight ng kasi kampat-kampat gani. Okay. Ito yun, balita ngayon. Kita ba? Huwag mo i-close muna. Okay. Basta nandyan sa balita ngayon to ha. Siguro sa mga makapanood nito, nabasa nyo rin to sa social media. Doon to sa social media kinuha sa
Facebook. Okay. Humingi. Ito muna. As usual, lagay ko sa screen. Okay. Go tayo. ICC nagpasaklulo sa Japan. Humingi ng tulong ang International Criminal Court, ICC, kay Japan. Ba't kay Japan? Kay Japan upang kontrahin ang panawagan ng administrasyong ni US President Donald Trump na hikayatin ang mga kasaping bansa, partikular sa Asia, na kumalas sa tribunal. Ayon kay ICC President Tomoko Akane, mahalagang papel ang maaring gampanan ng Japan sa pagpapanatili ng suporta sa korte. Japan is one of the very strong member countries. Hiniling din umano ng ICC sa Japan na hikayatin ang iba pang mga bansang kasapi ng Asia na manatili sa tribunal. Sinabi ni Akane na nasa gitna ng krisis ang ICC matapos ipinahayag ng Venezuela at iba pang bansa ang pagkalas habang lumalakas ang pressure ng Estados Unidos sa iba pang mga bansa. Is it ended a crisis but we are not defeated, anya. Ayaw nilang kumalas ang Japan. Ang itong presidente kanyang Haponisan to, ayaw nilang kumalas. Walang balak. Nauna nang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hihikayatin ng Washington ang mga bansang kasapi ng ICC na kumalas sa korte dahil itinuturing ng Estados Unidos ng banta sa soberanya nito ang tribunal. Bukod dito, pahiwatig din ang US ng posibilidad na mas mahigpit na sanksyon laban sa mga individual o bansang may kaugnayan sa ICC. O, ito na. Ito yung Hapon na yan, Haponisa na yan, saka si Trump. Basta galing ito sa balita ngayon. Ang nakalagay dito ay ICC President nagpapasaklulo sa Japan. Humingi ng tulong ang International Criminal Court sa Japan upang kontrahin ang panawagan ng administrasyon ni US President Donald Trump na hikayatin ang mga kasaping bansa, partikular sa Asia na kumalas sa tribunal. So, ito na ngayon ang problema nila. O ipasok ko muna yung itong habang magtanggal muna ako ng salamin. Ipasok ko muna yung news ng Net25. Okay, pasok! Humihingi ng tulong sa Japan si International Criminal Court or ICC President Tomoko Akane para mapigilan ang pag-alis ng mga Asian members nito. Sa kanyang talumpati sa Osaka, hinihikayat ni Akane ang Japan na gamitin ang impluwensya nito para kumbinsihin ang iba pang Asian member countries na manatili sa ICC. Anya, isa ang Japan sa pinakamalalakas na miyembro ng organisasyon at mahalaga ang suporta nito habang hinaharap ng korte ang tensyon mula sa Estados Unidos. Nabanggit din ito na inanunsyo na ng Venezuela ang pagkalas nito mula sa organisasyon habang may iba pang mga bansang matinding pinipilit na kumalas na sa kanilang pwesto. Kasabay nito, iminungkahi rin ng Estados Unidos na palakasin pa ang sanctions laban sa mga individual na konektado sa ICC, bagay na pwede makaapekto sa operasyon ng korte. Sagot naman ni Akane, sinimulan na nito ang ilang preventive measures kagaya ng paggamit ng accident insurance ng United Nations upang tulungan ang mga tao nito sa problemang dulot na ipinatao ng sanctions. Ay nako, ito na yung sinasabi ko nga dito. Tagilid na nga itong ICC ngayon kasi itong presidenta ng ICC is Japanese pala. O di ko alam to na Haponisa pala ang presidente diyan. So presidenta kasi babae. Kapag ganito kasi ang mangyari na itong Japan kapag kumalas ito, tagilid na talaga sila lalo. Itong kumalas ng Venezuela at saka itong Chad na bansa. O magkasunod-sunod ho ito. Kaya umaray na, parang napigaan ng sili itong ICC. Paano na kung mayroon pang susunod dito? Palagay ko may susunod pa. Itong Japan, kapag di sila susunod, kaalyado naman dito ng Amerika ang Japan . Hindi naman to sila kaaway ng Japan. Kaalyado to. Paano kung to sila?
magbago ang isip ng Japan na ay presidente nga namin dyan sa ICC ay kababayan ho namin yan. Paano kung ayaw na namin talaga kausapin nila tong ano na to? Di ang mangyari sa ICC talaga, mabuwag talaga to. Paano to? Si Trump pa naman, may balak pa tong tatakbo ng pagka-presidente sa sunod eleksyon. Kaya ito yung problema ngayon kapag pwede pa pala siya makatakbo, no? Hindi ba pangalawa ng termino niya to? Termino niya to. Siguro, kasi nung una natalo siya kay Biden, tapos dapat re-elected siya nun. Kaya natalo siya ni Biden, tapos kumandidato siya ulit, sila ni Biden ulit ang magkalaban. Tama ba ni Biden? Oo. Natalo na naman niya si Biden. Kaya ngayon, siguro, hindi yun counted yung nakaraan. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Basta na napanood ko yun, natatakbo pa ito sa sunod na eleksyon ng Amerika. Kailan masunod ng eleksyon ng Amerika? Malapit-lapit na rin, ha? I think 2028 din. Palagay ko lang, ha? 2028 din yata ang eleksyon ng Amerika. So, balik natin sa ICC. Ang tindi pala ng kaba ngayon ng ICC. Kabadong-kabado na. Hindi na nila alam anong gagawin dito. Paano kung may susunod pa nito isang bansa na malakas din sa sa suporta nila? Pera kasi ang pag-uusapan yan, Sinabi na nga kanina sa news ng NHK na pera talaga ang din sa loob ng ICC. Itong Pilipinas nga di miyembro ang Pilipinas pero nagsusupply diyan sa ICC. Ang tindi natin. Ang tindi na mga politiko sa Pilipinas para makuha lang ang kanilang sariling interest dito sa ipakulong itong ating presidente dati na si dating Pangulong Duterte, nandyan ngayon, pinapakulong nila, pinapakidnap nila. So, nagbabayad tayo sa ICC. Corruption nga din pala sa ICC, no? Kasi hindi naman po pwede na tanggapin nila yun si Pangulong Duterte niya kung walang korupsyon. Hindi naman po pwede niya na tanggapin nila yan si Pangulong Duterte kung hindi involved ang pera. Yun lang. Kaya, nakikita ko ngayon dito sa ICC, nagpasaklulo na dito sa bansang Japan na wag nanikluhod na nagmamakaawa na wag po kayong aalis utang na loob sa ICC kasi tagilid na ho kami. May sanction pa ho ang mga nasa mga mga judge, mga abogadong iba. May yung isang prosecutor diyan tanggal na tinanggal ng ICC kasi nyakman niya. Hindi rin kasi magandang reputasyon ng ibang mga judge pala dyan Tapos kung makapaghatol, akala mo kung sino mga malilinis. Hindi sila naawa kay Tatay Digong, itong ICC. 81 years old. Kinulong nila. Ayan, nakakulong pa ang presidente natin dyan. Walang awa ang ICC. So, mirisi lang din na buwagin ito ng Amerika. So, Amerika, sundutin nyo na to. Itong Japan, kapag hindi sumama sa panawagan ninyo, di bahala kayo sa Japan. Huwag nyong patawan ninyo ng mataas na taripa para sumunod ng mga Hapon na lintik kayo. Yung presidente nandyan ang presidente namin sa ICC. Di ba may isang activist dyan na gustong palabasin itong si Tatay Digong? Oo. Mayroon dyan na ayaw niya na si Tatay Digong makulong dyan ngayon. Mayroong isang Hapon yun tinutulungan niya na makalabas si Tatay Digong. Paano pala ito makapurma dyan na ang presidente pala dyan ng ICC, isang Haponesa? Human rights din yun siya na Hapon. Papansinin ba siya? Kaya siguro di siya pinapansin nito. Kasi nga, itong Haponesa na to, mismo ang nagsabi na wag kayong kakalas. At kausapin ninyo itong mga ASEAN country dyan na miyembro ng ICC na wag naman kumalas kasi paano na kami dito? Gumawa nga sila ng paraan para makagalaw sila ng maayos din sa loob ng ICC para yung iba nga, diba, umiyak na nung nakarang mga buwan yon. Kasi nga hirap silang makapagpadala ng pera sa kanilang bansa. Ito mga Latino dyan, mga Latina, hirap ho sila. Hindi sila makagalaw kapag
magpadala ng pera sa kanilang bansa. Kasi, yun ko, anong ginawa nila noon ngayon? Anong solusyon ang ginawa nila ngayon? Kaya, yon ang nangyari, itong ICC, tagilid na, nagmamakaawa na, nanikluhod na dito sa Japan na wag umalis, nakikiusap ng tudo-tudo. Ay, so, ako, ang mariyak ko lang dito, di sana magsara na kayo.